Mga kababayan, si Kamanong po, ang inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ang ating sandatang lakas, ang ating AAP. Mga kababayan, nananatili pong buo ang tiwala po nila sa pamahalaan at hindi na raw po nila kailangan ang loyalty check kahit po sa kabila na meron po isang colonel o coronel na nag-withdraw po ng suporta sa Pangulo sa pangalan po ni Monggao, ni Colonel Monggao, ay nananatili daw po ang tiwala, mga kabayan, lalong-lalo po ang mga general sa pamahalaan. Ito po mga kabayan, komentuhan po natin na sinasabing hindi na raw po kailangan ang loyalty check sa kanilang hanay, mga kababayan, dahil malaki po ang tiwala nila, lalong-lalo po sa suporta sa Commander-in-Chief. Nananatiling buo ang tiwala ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanilang mga opisyal at sundalo, kaya't hindi na kinakailangan ang pagsasagawa ng loyalty check. Ayon sa AFP, mahigpit na sinusunod ng bawat sundalo ang chain of command bilang bahagi ng kanilang sinumpaang tungkulin at tiniyak na walang pagkakahati o dibisyon sa kanilang hanay. There is no loyalty checks to be conducted. Kilala po namin ang aming mga leaders. We know how our leaders conduct their own leadership skills. Nandiyan po yung pagtingin namin, respeto po sa aming mga higher authorities. And each individual soldier po will adhere to the chain of command accordingly. Well, una po sa lahat, patuloy po namin na ina-assure ang public that there is no division within the Armed Forces of the Philippines. Our troops, all of the Armed Forces of the Philippines is intact. We remain professional and we remain united. Sa ngayon, patuloy pa ring iniimbestigahan ang kaso ni Colonel Odi Monggao kaya't wala pang tiyak na detalye hinggil sa mga posibleng kasong isasampa laban sa kaniya. Bagamat tinanggal na sa pwesto, nananatili pa rin siya sa serbisyo at kasalukuyang nasa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang ground commander habang nagpapatuloy ang investigasyon. Iginiit ng AFP na igagalang ang due process at isasagawa ang investigasyon alinsunod sa umiiral na patakaran at pulisiya ng militar. Binigyang diin din nito na bagamat may sariling pananawang bawat sundalo, malinaw sa lahat ang mga limitasyon at pananagutan bilang kawal. Bawat miyembro ng ating kasundaluhan, we are entitled to our own opinions. Mayroon kaming sariling saloobin, tauran din po kami. Meron kaming sariling pananaw. But as we have sworn to an oath to being a member of the Armed Forces of the Philippines, alam din namin kung ano ang rules and regulations that are set. And each individual soldier down to the lowest rank knows about this, and we abide with the rules and regulations set forth by the Armed Forces of the Philippines. Tiniyak naman ng AFP sa publiko na magiging masusi at patas ang buong proseso ng investigasyon. Inalis sa pwesto si Colonel Odi Monggao matapos magpahayag ng pagbawi ng suporta sa Pangulo. Batay sa Facebook post ni retired Major General Romeo Pocis, iginiit ni Colonel Monggao na nawalan na umano ng moral ascendancy ang Pangulo sa pamumuno sa Armed Forces of the Philippines bilang Commander-in-Chief. Gayon din sa pamamahala sa mga Pilipino bilang Pangulo ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News. Paano naman gaganahan ka sa Pangulo, mga bayan? Ay puro pambubudol umano ang nangyari po sa ating bansa. Puro pangako at pambubudol lang ang ginawa ng administrasyon po na pumasok po ang binagongang Pilipinas. Halos wala pong nangyari. Sa kabila po ng napakaraming pera ang ginugugol po nila sa ating bansa. Pero ang ating bansa, ano po nangyari? Sadsad sa kahirapan, bagsak na ekonomiya, baon sa pagkakautang, laganap na korupsyon, pangakong napako. Hindi po ba? Hindi ba puro pambubudol? Kaya bilib po tayo rito kay Colonel Monggao Monggao, kay Colonel Monggao. Bilib tayo rito. Talagang nakita niya po. Hindi po katulad ng karamihang mga generals po, general ng AFP
ay hindi po nila nakita, mga kababayan. Bakit po kaya? Dahil po kaya dito? Kasi po nung pumasok po kasi ang binagoong Pilipinas, mga kababayan, iba na po. Iba na po ang naging pananaw ng taong bayan dahil po sa 3 taong laganap na korupsyon. Ang pananaw na po ng taong bayan, ang mga politiko, ay nakahiga na po sa pera sa panahon ngayon. Hindi na po paglilingkod sa taong bayan ang inuuna, puro pang sarili na po. Kaya po ang tanong at ang nararamdaman ng taong bayan, nasaan ang pamahalaan? Nasaan? Napakaraming perang ginugugol, binopondot, inuutang, pero mukhang hinihigan lang nila ang pera ng taong bayan, pati ang inuutang. Dahil po sa talamak na korupsyon. Ito po, mga kababayan, ang ginawa po ng ating kababayan kung paano po sila humiga sa pera. Ganyan po ang nangyari po sa ating bansa, mga kabayan. Ang pera po na dapat po ay nilalaan po para po sa ating mga Pilipino, sa ating bansa. Di po ba? Para mabigyan po ng magandang ekonomiya, magkaroon po ng maraming trabaho, at mabawasan po ang kahirapan sa ating bansa, ay hindi po ganon ang nakita ng mga Pilipino. Pero po ang ating AFP ay wala pong nakitang kahirapan, korupsyon, pagnanakaw, at pati po ang bisyo na sinasabi ni Senadora Amy Marcos sa kanyang kapatid na gumagamit na, napakatagal lang gumagamit ng pulburon, ay tanggap na tanggap po ng AFP yan, mga kabayan. Kaya po ang tiwala po ng AFP ay talagang nasa kanilang sinumpaan, at yung sinasabing ang kanilang tiwala ay hindi po mababago at talagang poprotektahan pa po nila ang may issue ng pulburon at isang damukal po na ginawa na kahirapan at pagkakabaon sa utang sa ating bansa ng isang hinahangaan po at pinoproteksyonan ng AFP. Mabuhay po kayo, mga general. Baliwala po sa inyo ang taong bayan na halos po majority na po ng taong bayan, mga kabayan, ang nagsasabi, kailangan pa bang magpatuloy ang ganyang klaseng pamumuno? Bagsak na ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino at puro pambubudol ang ginawa at pangako na napako. At pati ang sinasabing ipakukulong niya na mga magnanakaw hanggang ngayon malayang malaya at nakahiga po sa pera umano ang mga magnanakaw. Katulad po yata nung nasa larawan o nasa video, mahimbing na mahimbing po ang pagkakatulog. Napakasarap ng pagkakatulog dahil po nakahiga sila sa isang damukal na pera yata umano ng taong bayan. Mabuhay po kayo, AFP. Kahanga-hanga po kayo. Talagang bilib po ang Pilipino sa inyo. Protektado nyo po ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo po ang kaperahan, ang seguridad ng Pilipino, ay talagang kahanga-hanga ang ating mga men in uniform sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Mga kababayan, talagang protektado po. Kahit po magnakaw po ang mga politiko sa ating bansa, ay nananatili po na suportado po ng ating mga men in uniform generals. Bukod tangi po itong si Colonel Monggao na nakakita po ng ginagawa po ng pamahalaan. Grabe, wala pong naibigay na ginhawa man lang sa mga Pilipino. Hindi po ba?
napakamamahal na bilihin. Grabe, kawalan ng trabaho. Nahandyan pa isang damukal na problema ng bansa. Bisyo na pulburon. Krimen. Nagtaasa na naman ang krimen. Nahandyan pa makakaliwa. Samantalang ating gobyerno, walang inatupag kung hindi pamumulitika at paano kumita ng malaki na pera sa mga Pilipino. Kahanga-hanga po kayo. Talagang sasaluduhan mo po ang ating mga men in uniform, mga kabayan. At tiwalang-tiwala po sila, mga kabayan. At hindi na po kailangan ng loyalty check dahil tiwalang-tiwala po sila. At mahimbing na mahimbing po ang mga tulog din po yata ng mga general natin, mga kabayan. Mahimbing na mahimbing. At talaga po nga sa tingin po nila, ang ating Commander-in-Chief ngayon ay dadalhin po tayo sa sinasabing mahimbing din ang pagkakatulog. Kaya lang po, hindi sa ginawa, sa gutom. Pero napakahirap matulog ng gutom. Di po ba? Pero sila, masarap ang tulog, mga kabayan. Mahimbing na mahimbing. Dahil hinihiga ni kayamanan, pera. Hindi po ba? Kaya po, ka-proud-proud po maging Pilipino eh. Magiging proud kang Pilipino, mga kabayan. Pagka ganito po, ang lingkod bayan. At syempre, ganito rin po ang nagbabantayan, nagpoprotekta sa'yo. Na sinusweldohan mo, pinag-aral mo ng iyong buwis. Pero po, ang pinoproteksyonan yata ay ang mga magnanakaw na mga politiko umano sa ating bansa. Kaya po, nung panahon po ni Erap, ibalik tanaw natin, si Erap issue lang, weteng. Issue, weteng. Pero ngayon, hindi po weteng ang issue eh. Pondo, buwis. Hindi po ba? May issue pa ng pulburon. Pero ang ating mga sundalo, ang ating mga generals, mga kabayan, unbelievable. Hindi man lang nila, hindi man lang nila tuldukan na totoo ba ang Commander-in-Chief ay kargado at lulong sa pulburon. Baliwala po sa kanila yan. Kaya nga po mga kabayan, sa panahon po ngayon sa ating bansa, umiiral po ngayon na talagang pwede na po maging presidente ang lulong at gumagamit umano ng pulburon. Tanggap po yan at katanggap-tanggap po yan sa mga men in uniform sa ating bansa. Kahit po gumagamit ka umano ng pulburon, ay talagang susuportahan ka pa. At talagang ang suporta sa iyo ng men in uniform ay 100%. Kahit lulong na lulong ka at gumagamit ka ng pulburon. Hindi po ba? Nagkandabulol-bulol na nga eh. Hindi po ba? Kahit nga po ron mga kabayan sa UAE, mga kabayan, di ba? Nagkakandabulol-bulol na po siya ron eh. Mga kabayan, ito nga po, panuri po natin. Bumisita po siya doon, nagkakandabulol-bulol na nga eh. Di ba? Inahandun na po yung side effect na po yata yun. Mga kabayan, natutwist na at hindi na malaman ang sasabihin. Ito po, utal-utal na po siya eh. Di po ba? Doon sa UAE, nung pumunta po siya ron at nahandun siya. Ito po, tingnan po natin, utal-utal na po siya, mga kabayan. I also thank, of course, the United Arab Emirates for being a benevolent sponsor to all of you. I also thank, of course, the United Arab Emirates for being a benevolent sponsor to all of you. I also thank, of course, Nakita niyo po, utal-utal na nagkakabulol-bulol na po, mga kabayan. Bakit kaya? Yung kaya side effect, yung sinasabi ni Senador Amy Marcos, na pagkakalulong po sa pulburon. Pero po sa ating mga sandatahan lakas, okay lang po yun. Kaya po, mga kabayan, malayang-malaya na po. Kahit po ikaw ay lulong at gumagamit ng pulburon umano, ay protektado ka kung ikaw ay pangulo ng bansa. Protektado ka po nila. Dahil po masarap ang buhay, lalong-lalo kung nakahiga sa kayamanan at pera ng taong bayan. Hindi po kaya.
Kaya saludo po tayo mga tambay, saludo po si Kamanong sa ating po mga men in uniform. Saludo po tayo, kahanga-hanga po kayo. Talagang para po kayo sa proteksyon naming mga Pilipino. Protektado niyo po kami ng taong bayan. Kaya kami po ang inyong inuuna. Ang aming kapakanan po ang inuuna niyong protektahan. Ang taong bayan, ang taxpayer. Mabuhay po kayo, AFP. Magparami pa po kayo ng lahi ninyo. At kayo po'y kahanga-hanga. Tunay po kayong lingkod bayan at mga bayani sa mga Pilipino. Protektahan nyo po hanggang gusto nyo si BBM. Napakahusay pong Pangulo yan. The best po yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalo-lalo po sa issue ng korupsyon at pulburon. Yan. Hanggang ipagpatuloy nyo po yan. Pagpatuloy po ng ating mga men in uniform ang ginagawa po ninyo. At talagang grabe po, kahanga-hanga. Talagang proud na proud po tayo maging Pilipino. Pagka ganito po ang lingkod bayan at nagpoprotekta po sa atin at sa ating bansa. Proud ka maging Pilipino. Hindi po ba, mga kabayan? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick na Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, si Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe, si Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong at si Beichi Chiyoko. Thank you po sa mga tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre yung dalangin at dasal po natin mga kabayan, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Ingat-ingat po at tiis-tiis po tayo. God bless po mga kababayan. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.